writing. Okay, so ano naman po ang difficulty, hidden difficulty na to? Wait, so let's have this one. In 20 seconds, write your name legibly using your non-dominant hand. Ano po yung non-dominant nyo? Kung kayo ay kanan sumusulat, kanan lahat, ang non-dominant nyo ay kaliwa. Diba? Pagka kayo ay kaliwa, kanan dominant nyo ay kanan. Tingnan nga rin po natin kung sa papel siguro. Tingnan po kahit saan po dyan. Tingnan po natin kung paano nyo po isusulat ang inyong buong pangalan using your non-dominant hand. And then, write your name again using your dominant hand. Tingnan po natin yung pagkakaiba nila. Kung may pagkakaiba po ba sa itsura, sa strokes, nung inyong sulat, kung pag pinagkumpara ang non-dominant at dominant. Ayos ba yung sulat ni Mama? Okay, so 20. Kaya magsulat. Nasasag sa sulat lang ganito eh. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Tingnan daw po natin ang inyong mga gawa. Kung pareho po, mas maliit na kaka yung dominant. Asa po ang dominant? Ay, wala talaga pangit. Buong pangalan present. Mahaba na yung gatbonton. Okay. Kasi, oo. Parang sa'yo, pareho naman kamay na gagamit mo eh. Kaya ko siya, pero hindi ganun ka. Hindi yung ano yun. Diba? Di na ma-identify. Siyempre, yung dominant natin, yung parang ano. Ginagamit ko pa na ba ito yung... Parang kinahin naman mo. Tapos yung dominant nyo, yun yung medyo maayos. Medyo maayos eh. Hindi pa rin maayos. Bakit? Kasi yun yung nag-practice natin lagi, di ba? Yun yung ginagamit natin sa pagsulat eh. Okay. So, ibig sabihin, disability or difficulty is called dysgraphia or dysgraphia. Okay, learning difficulty in writing. Okay, is a transcription disability meaning that it is a writing disorder associated with impaired handwriting, orthography coding, and finger sequencing or the movement of muscles required to write. Okay. So talagang may ganun din po palang difficulty. May kilala po ba kayo na gano'n na nahihirapang magsulat ng maayos? Baka mamaya may difficulty in writing po yung ating kakilala na yan. Kasi ako meron. Angat lang talaga siya magsulat. Okay, ano po yung characteristics ng learners with difficulty in writing? Ano nga yung mga characteristics of whether this particular student is experiencing a certain difficulty? Ito yung bago, diba? First, cramped fingers or unusual grip on writing tool. Yan. Kanina nga ba yung discussion kanina yung, kanina ba yun? Pakahapon yung sa grip, paghawak ng lapis, parang binanggit ko yun ng speaker natin. Okay, so cramped fingers or unusual grip on writing tool. At wrist, body and paper position. Bawa ito yung Maglagay tayo ng mga design doon, walang buhay yung insights natin. May ganun po ba sa estudyante, no? Kasi ipapangarap natin sa ito. The student might be experiencing a certain difficulty in the dysgraphia. Okay, excessive erasure, Bilog lang, iba-ibang kulay ba? no, sa tindi ng bura. Gusto mo ba merong Inconsistency. Gusto mo ba puncher? Ang ibig sabihin ng Maliliit. print, cursive and upper lowercase letters, irregular shape, size, or scan of letters. Kasama po pala sa piso-piso. Pagbakat ng piso. Na meron dysgraphia yun. Saan ba yung may mga kwan? Kapag hindi siya pare-pareho, meron nagsulat ng isang sentence, isang paragraph, ng cursive yung iba, yung iba naman naka-print. Yung iba naka-capital, yung iba naka-small letter. Iba-iba, no? Hindi yung proper. Unfinished words or letters.
Hindi natatapos. May piso ka dyan, ma? Limang piso siguro. Inconsistent position on page. Baka mamaya, ito yung guhit, nasa guhit siya. Hindi na, wala siya sa space, nasa guhit siya magsulat. So that can be a characteristic. Inconsistent spacing between letters Magkapareho lang ba sila ni and 10 piso? Okay? Pareho lang ng laki. Yung letters, pero yung last letter ay nakahiwalay. No? So kasama ko yan. Slow or labored copying or writing. Nung binasa sa inyo yung papel talaga naman, ano nang itsura? Yan. Pero syempre, kahit na ang trabaho ng bata, pag binasa yan, hindi siya issue. Kailangan natin tanggapin at lagi natin sasabihin, good job. Ang Dahil ganda. ano ang itsura, di ba? Hindi pwede manggaling sa atin na bakit ganito yung binigay mo? Okay, dapat laging good and positive ang ating approach. Okay, next, misuse of line and margin. O yan, kanina example din natin yan. Generally, eligibility despite training, paulit-ulit, pero ganun pa rin po. Pinahirapan mo yung Inattentiveness sarili about mo. details when Hindi mo na writing. So, you have pinag-picture. already given instructions, Bakit hindi pa ka? rin kasunod. Hindi, So, gusto akala ko natin ano kung sana kahit bata, lima. baka mamaya kung Masyado nasa mataba, sabihin, nahirapan "Professor, ako wala siyang difficulty." mataba. Diba? Kaya, mami, bantayan mo yan sa bahay kasi ganito sulat niyan. Pero yung bata pala is already experiencing a certain difficulty. So we who are known and we are aware of these different difficulties, we can accommodate. We can give already a first-hand training doon sa mga bata or yung unang-unang pwede natin ibigay sa kanila, ibigay na natin. Para na sa school pa lang, mag-practice na nila yun. Okay, now what are the different accommodation to support kung ating difficulties in writing? For speed writing, give the learner extra time to take notes, copy material, and take tests. Yan. So give time, extend time. Provide typed copies of classroom notes. Okay, bigyan sila. Kayo na mismo ang magbigay kung ano man ito yung pinapagawa nyo. Huwag pa na iko-compra. Allow the learners to record certain class sessions or use a laptop for writing registration. No? Bumalik na sa atin yung writing down. scotch tape. Kaya ay nila po kapag pinagdala yan ng magulang na teacher ganito po ba, picture lang yung instructions. Kasi po pag simulan niya, pagdating sa bahay, hindi natin maintindihan. Okay, allow na daw po yun, no? As one of the accommodation. Pero minsan naman kasi, we give them what? Paper na. You write paper where there is an instructions to follow. Allow the learner to start writing projects and assignments early. Kaya ma-flexi ang time so that they will have an ample time finishing their work na maayos, hindi nagmamadali para mas ma-practice nila ang kanilang writing. Provide paper with name, date, title, and others already filled in. So pwede po sa bahay gawin yan ng bata. Isama niyo po sa routine ng bata. Na ganito, mami, ito ang routine niya, ganito ang gagawin sa bahay. And then for the amount of writing, provide a lesson outline for taking notes. Request a scribe so the learner can dictate tests and writing assignments. Grade based on what the learner knows, and not on handwriting or spelling. So, pagkado po kayo yung bigyan ng exam or yung sa bata po sa alam niyan dito sa kanyang klase ng pagsulat. Kasi pagkado ba, bagsak talaga yan. Kasi yun nga ang difficulty niya. Handout worksheets, so there's less to copy from the board. Okay? Kasi nga nahihirapan, so wag po natin ipilit. Kung hindi, hindi natin natutulungan ng bata. So for another one, for writing difficulty, give examples or finish assignments, have the learners break writing assignments into steps, wag ibigay ng full blast lahat ng assignments sa bata, break them, so that they would not have parang panic, parang matapos yun, dahil nasa isip nila, papagalitan sila ng teacher kinabukasan. So at least divided. Then let the learners have a group reader to look for errors, which is kayo po, or who is kayo, no? Kayo po ang proofreader. Have the learner learn to use rubric and explain how to each step is graded. Okay, so we imagine that you can explain the rubric to the students na, anak, hindi kailangan ng sobrang ganda ng sulat ha, basta kailangan ma-follow mo yung instructions. Para hindi ma-frustrate yung bata at hindi mabulas ang papel, kapupura dahil hindi siya mismo, hindi niya gusto yung kanyang sulat. Okay, next.
Okay, for the mechanics naman, for writing, let the learner choose to either print or use cursive. Let them choose. Cursive ba ang papagawa mo or print, writing. Have the learner try different types of pens or pencils to see what works best. Kung nahihirapan siya, yung grip niya sa paghawak ng lapis na manipis, let the student or the learner use yung lapis na yung kulay itim, yung mas mataba. Kung nahihirapan. So let the students have the choice. Provide paper with rays or different colored lines to help with forming letters in the right space. Meron tayo yan, di ba, sa elementary kapag nag-aaral pa lang magsulat yung naka-red, naka-blue. And then, kapag mas ma-overboulder na yung bata, at still, they will be needing to be assisted with the kind of paper we can provide, no? We can accommodate them. Have the learner use a graph paper or line paper sideways to line up a certain math problem. Okay, strategies to suggest